Kabanata 1071. Inakay ni Benjamin si Erisa pabalik sa ward sa itaas bago siya binuhat mula sa wheelchair patungo sa kama. Manatili ka sa kama. Tutulungan kitang panasan ang ibabang bahagi ng katawan mo, aniya habang maingat na inihiga ang babae. Tinitigan siya ni Erisa at mamulong, paano kung linisin ko ang sarili ko? Mas mabuti na ang pakiramdam ko kaysa kahapon. Ang pagligaw ng mag-isa ay hindi dapat maging problema. Gagawin ko para sa iyo. Binigyan ni Benjamin si Erisa ng isang babalang sulyap at pinisil ang kanyang mga balikat. Manahimik ka, naiwan ng walang pagpipilian, tumahimik si Erisa at ginawa ang bilin. Matapos panoorin si Erisa at matiyak na hindi siya gagalaw, agad na umalis si Benjamin sa banyo para kumuha ng isang balde ng tubig. Sabay na pumasok sa ward ang isang nurse para bigyan ng IV drip si Erisa. Nako, naisipan kong maligo muna. Pwede ba akong mag-pipe treatment mamaya? Tanong ni Erisa. Siyempre, babalik ako mamaya para tulungan ka, masayang sagot ng nurse. Maaari mong pindutin ang call button kapag handa ka na. Maaari ba akong mag-shower sa aking estado, bagaman? Maganda ang iyong paggaling ngayon, kaya hindi magiging issue ang pagligo. Siguraduhin lang na maganda at mainit ang tubig, paalala ng nurse bago lumabas ng ward. Labas na ikinatuwa ni Erisa. Lumabas ng banyo si Benjamin sa sumunod na segundo. Tinanong ko ang nurse kanina, at sabi niya kaya kong mag-shower ng mag-isa. Pero, warm shower lang ang pinapayagan. Panay ang tingin ni Benjamin kay Erisa habang inilapag ang balde at nagpipiga ng basang tuwalya. Ang iyong kondisyon ay hindi pa nagpapatatag, kaya hindi ka pinapayagang gawin ito. With that, sinimulan niyang panasan ang mukha ni Erisa, leaving her utterly speechless. Oh, my gosh! Ibig sabihin ba, araw-araw niya akong lilinisin. Matapos banlawan ng tuwalya upang ipagpatuloy ang pagpupuna sa kanyang katawan, napagtanto ni Benjamin na ang babae ay naging pula na parang kamatis. Ikaw ang nag-asikaso sa mga pangangailangan ko noon, kaya ibinabalik ko lang ang pabor, nakangiting sabi niya. Ayokong sabihin mo na inaalipin kita. Amused by his high-sounding justification, Erisa smirked. Pero hindi ka ba? Now that you have me at your beck and call, hindi mo ba dapat samantalahin ito? Hindi mo ba gusto na inaalagaan kita? Sagot ni Benjamin, mababa at malalim ang boses habang matamang nakatitig sa kanya. Hindi ako makapalang balat tulad mo. Hindi mo ba masasabing maislan ako? Mapaglarong pinisil ni Benjamin ang ilong ni Erisa at tumawa. Nahihiya ka rin, ha? Well, may point siya. Sa palagay ko, ang mga kababaihan ay natural na mas may kamalayan sa sarili sa mga sitwasyong ito. Mas lalo pang nag-iinit at naaabala kaysa kanina, mabilis na umiwas ng tingin si Erisa. Bilisan mo ha, paano kung may pumasok na iba? Nagtaas ng kilay si Benjamin. Ay, shit, nakalimutan kong i-lock ang pinto. Bigyan mo ako ng isang segundo. Inayos ni Erisa ang kanyang damit at pinagmasdan ang matangkad at balingkinitang lalaki na nagmarcha papunta sa pinto at inilock ito ng maayos. Nang matapos na niyang linisin si Erisa, binigyan siya ni Benjamin ng isang bagong set ng pijama para palitan at ibinalik ang balde sa banyo. Lumipas ang ilang minuto nang hindi bumabalik si Benjamin, at nang umalangaw-ngaw ang umaagos na tubig, natigilan si Erisa sa pagkabigla. Benjamin! Sigaw niya, only to see the man popping out with soapy hands within seconds. Agad na sumilay ang kislap sa mga mata ni Erisa. Ay, nako, iyan ba ang iniisip ko? Anong mali? Tanong ni Benjamin habang nakatitig sa kanya. Isang tawa ang kumawala sa mga labi ni Erisa. Naglalaba ka ba ng damit ko? Hindi ka maaaring ma-expose sa malamig na tubig, kaya tinutulungan kitang hugasan ang iyong mga damit na. Panloob, sagot niya, kahit na may bahid ng awkwardness sa kanyang boses. Nanlaki ang mata ni Erisa sa gulat. Dahil ang lahat ay tila maayos, si Benjamin ay bumalik sa loob ng banyo at kinuha kung saan siya tumigil. Nakahiga si Erisa sa kama at pinakinggan ang mga tunog ng pagkayod at pag-agos ng tubig. Nang mapicture niya si Benjamin na naglalaban ng kanyang mga pangilalim na damit, hindi niya maiwasang mamula ng pulang-pula. Wala ba talaga siyang balak gawin iyon? Kaya lang, nanatiling tulala si Erisa hanggang sa isang katok sa pinto ang nagpabalik sa kanyang katinoan. May kumakatok sa pinto, Benjamin. Bilisan mo at buksan mo. Nagmamadaling ginawa ni Benjamin ang itinuro, para lamang harapin ang nurse na bumalik upang bigyan si Erisa ng kanyang IV na paggamot. Tapos na ba si Mrs. Graham sa kanyang pagligo? Oras na para sa kanyang IV drip. Kabanata 1072. Please, come in.
sabi ni Benjamin habang tumatabi para bigyang daan ang nurse at ang kanyang cart. Nang mapagtantong nakapagpalit na ng damit si Erisa, hindi na nag-aksaya ng oras ang nurse sa paghahanda ng mga gamit. Nakikita ko na naligo ka na, Mrs. Graham. Ipapagamot kita ngayon sa IV. Salamat, sagot ni Erisa sabay tango. Matapos masulyapan ng IV bag at karayom, nilinggan niya si Benjamin. Ni minsan ay hindi gumalaw si Benjamin sa kanyang kinatatayuan, ngunit nang ipapasok na ng nurse ang IV needle, mabilis itong naglakad papunta sa kama at hinay-lahimas ang ulo ni Erisa para hindi na niya makita ang karayom. Hindi na kailangang sabihin, napatulala si Erisa. Nang makita kung gaano kadoting si Benjamin, ngumiti ang nurse at mabilis na ipinasok ang IV catheter sa kamay ni Erisa. Napangiwi si Erisa sa sakit, ngunit sa kabutihang palad, ang pagkilos ni Benjamin upang protektahan ang kanyang mukha ay nakatulong upang mailigtas siya mula sa kahihiyan. Tapos na, huwag mag-atubiling pindutin ang call button kung kailangan mo ng tulong, at nandito kami, sabi ng nurse. Dahil doon, inimpake niya ang kanyang cart at umalis sa ward. Higa ka at magpahinga, malumanay na udyok ni Benjamin habang binitawan si Erisa at isinilid ito sa ilalim ng mga saplot. Okay, hinaplos ni Benjamin ang likod ng kanyang kamay at inayos ang IV tubong para mapabagal ang pagbubuhos. Masakit pa ba? Sinalubong ni Erisa ang kanyang nag-aalalang tingin na may halong kahihiyan. Hindi naman. Ay, hindi. Masasabi niya bang masakit ako kanina? Mabuti na lang at hindi na nagpatuloy si Benjamin habang matalim ang tingin nito sa mga mata nito. Itatambay ko ang labahan para matuyo. Go ahead, tugon ni Erisa bago lumiit sa ilalim ng mga takip. Naaliw sa kanyang mga kilos, ngumiti si Benjamin at humakbang patungo sa banyo. Nang sa wakas ay lumabas na siya upang isabit ang kanyang mga damit na panloob sa balkonahe, naramdaman ni Erisa ang panibagong pamumula na gumagapang sa kanyang mga pisngi. Dapat kang maligo at magpahinga ng maaga, Benjamin. Okay, sagot ng lalaki habang hinahawakan ang kanyang damit at pumasok sa banyo, para lang lumabas sa susunod na sandali dahil nag-aalala pa rin siya kay Erisa. Huwag kang bumangon sa kama bago ako matapos sa aking pagligo. Napangiti si Erisa sa sarili at tumango. Sus, hindi ako makapaniwalang seryoso siya dito. Sige, I promise to be good and stay in bed, sabi niya habang kinuha ang kanyang telepono at kinawayan si Benjamin. Nang sa wakas ay nakaka-relax na si Benjamin upang maligo, nagsimulang mag-scroll si Erisa sa kanyang telepono. Laking gulat niya nang biglang may pumasok na video call mula sa kanyang mga anak na sinagot naman niya ng walang pag-aalinlangan. Nang makita niya ang mga mukha ng kanyang mga anak, nakahinga siya ng maluwag. Hello, sweethearts, nasaan na kayo? Nasa opisina tayo ni Mr. Bailey, Mommy. Iniulat ni Gavin, hindi namin kasama sina Lolo at Lola. Tumango si Erisa at ngumiti. Good, good. Nag-aalala pa rin ako na baka nasa ward kayo. Masasabi mo bang nasa ospital ako? Agad namang umiling ang 6 na bata. Hindi naman. Mommy, miss na kita. Bulalas ni Jessie. Isang malarosas na si Tim ang sumunod na nagsalita. Na-miss din kita, Mommy. Nakaramdam ng init at malabo sa loob si Erisa habang nakatingin sa kanyang mga anak, ayaw alisin ang tingin sa kanila. Oh, sweethearts, ako rin. Miss ko na kayong lahat. Mommy, pwede ba namin kayong hanapin? Tanong ni Zachary. Matapos tingnan ng oras, tumango si Erisa. Sa palagay ko magiging okay lang para sa inyo na pumunta ngayon. Oo, pwede silang tumambay dito saglit bago umuwi. I like the sound of that. Mommy, pupunta kami kaagad kapag dumating si Mr. Hinton para sunduin kami. Masayang sabi ni Oliver. Bago pa makapagsalita si Erisa ng anuman, humarap si Jasper sa harap ng kamera at tinitigan siya ng mga mata. Anong gusto mong kainin, Mommy? Bibilhin ka namin. Wala kayong dapat dalhin sa akin. Kailangan kong bantayan kung ano ang kinakain ko, at saka, naghapunan ako kanina pa. Hindi ako nagugutom, sagot ni Erisa. Napansin ng agila na si Gavin si Erisa na nakasandal sa headboard at mabilis na pinaalalahanan, Mommy, you have to lie down. Don't sit up. Tumawa si Erisa at ginawa ang bilin. Okay, okay. Mananatili ako sa ganitong posisyon. Nang walang alinlangan, bahagyang gamulong siya sa kanyang tagiliran at isinandal ang kanyang telepono sa unan para ipagpatuloy ang video call. Kabanata 1073. Nang lumabas si Benjamin sa banyo at nakitang nagve-video call pa siya sa mga bata, napakunot ang noo niya. It's about time. Gaano na kayo katagal nag-chat?
Sandali lang, nakangiting sagot ni Erisa. Mommy, ibababa na natin ang tawag. See you later, sabi ni Gavin bago ibinaba ang tawag. Napasulyap si Erisa sa screen ng telepono, nakita na lamang siya ng mga bata na nag-smile sa kanya. Hinaplos niya ang screen, naramdaman niya ang pag-aatubili na dumampi sa kanya. Lumapit si Benjamin at umupo sa tabi ng kama. Hinawakan niya ang kamay niya at marahang hinaplos. Makikita mo na sila sa ilang sandali. Bakit parang nag-aatubili ka pa rin? Sinulyapan siya ni Erisa at nakangiting sinabi, syempre mag-aatubili akong ibaba ang tawag. Napakasaya ko tuwing nakikita ko sila. Pinaikit ni Benjamin ang kanyang mga mata. Nakayuko, itinukod nito ang mga braso sa tabi ng katawan nito at diretsyong tumingin sa mga mata nito. Hindi ka ba masaya kapag nakikita mo ako? Napakurap si Erisa at tinitigan ang gwapo nitong mukha na ilang pulgada lang ang layo sa mga mata nito. Pakiramdam niya ay bumilis ang tibok ng kanyang puso. Iba yan. Nagsimulang mamula ang kanyang mga pisngi. Naningkit ang mga mata ni Benjamin habang masuyong tinapik ang kanyang ilong. Paano ito naiiba? Ikaw ang asawa ko habang sila ay mga anak ko. Paano iyon magiging pareho? Yumuko si Benjamin at hinalikan siya. Napakunot noo si Erisa sa kama at kumurap habang nakatitig sa kanya. Hindi niya maiwasang makaramdam ng ganang ibuli ito nang makitang masunurin ito. Gayunpaman, siya ay nasa isang espesyal na sitwasyon. Wala siyang choice kundi pigilan ang sarili. Binigyan siya ni Benjamin ng isa pang halik bago umupo ng tuwid at hinawakan ang kamay niya, na konektado sa IV drip. Bumilis ang tibok ng puso ni Erisa. Tapos ka na ba sa trabaho? Walang masyadong gagawin. Gusto mo bang magkaroon ng ilang mansanas? Oo naman. Nang makitang gusto niya itong makasama, tumango si Erisa at hindi tinanggihan ang kanyang kabaitan. Tumayo si Benjamin at kumuha ng mansanas bago ito binalatan sa tabi ng kama. Tinitigan ni Erisa ang kanyang mahaba at malinaw na mga daliri habang iniikot ang kutsilyo sa prutas. Hindi nagtagal, ang pahid ay binalatan ng maganda, hindi man lang nabasag ang balat. Natigilan si Erisa, hindi niya inaasahan na may ganoong kasanayan si Benjamin. Nang mapansin ang infatuated look sa kanyang mga mata, tumawa si Benjamin. Nagulat ka ba? Oo. Understatement iyon. Tinitigan siya nito nang hindi kumukurap, nakaramdam ng inggit. Madali mo ring balatan ang mga prutas. Tumaas ang kilay ni Benjamin at tinanggap ang papuri nito. Nakipagkumpetensya ako kay Gavin minsan upang makita kung sino ang mas mahusay na magbalat ng prutas. Hindi inaasahan ni Erisa na gagawin niya ang ganoon sa mga bata. Kung gayon, sino ang gumawa nito ng mas mahusay? Napatingin sa kanya si Benjamin. Ano sa tingin mo? Napaiwas ng tingin si Erisa. Nagkukunwaring kamangmangan, sinasadya niyang sinabi, syempre mas mahusay itong ginawa ng anak ko. Humalaklak si Benjamin bago hiniwa ang binalat na mansanas. Inilabas niya ang mga buto at hiniwa ito ng mga cube para mas madaling kainin. Pagkatapos, kumuha siya ng tinidor at pinakain si Erisa ng apple cubes. Malamig ba? Salubong sa kanyang masikasong titig, umiling si Erisa. Hindi man lang malamig ang panahon. Tumingin si Benjamin sa kanya pero may dalang bowl. Inilagay niya ang mga apple cubes dito at ibinabad sa tubig bago ipinagpatuloy ang pagpapakain sa kanya. Masarap ba ganito? Nang makita niyang sinubukan niya iyon sa unang pagkakataon, sinabi ni Erisa sa isang nakakaaliw na tono, ang init. Ang ibabaw ay hindi gaanong malutong, ngunit ang loob ay. Tumango si Benjamin. Kailangan mong gawin ito sa ngayon. Mas mabuti para sa iyo na kumain ng mainit-init. Sige. Hindi picky eater si Erisa. Parang kinakain ito pagkatapos hugasan muli ang mga hiwa. Ang pinagkaiba lang ay ang texture. Pinakain siya ni Benjamin ng mga prutas ng ilang oras bago dumating ang mga bata. Nandoon din si Bradley. Sa isang iglap, naging masigla muli ang hospital ward. Gayunpaman, dahil natatakot si Benjamin na maabala ng mga bata ang pahinga ni Erisa, hiniling niya kay Bradley na iuwi sila pagkatapos ng kalahating oras. Kabanata 1074. Nang bumalik ang mga bata, hindi pa rin tapos si Erisa sa kanyang IV drip. May natira pang bote. Umupo si Benjamin sa tabi ng kama at kinulong siya. Pagod ka na ba? Kung oo, ipikit mo lang ang iyong mga mata at matulog. Napangiti si Erisa. Okay lang ako. Kung wala kang gagawin, samahan mo ako at magpahinga ka. Tinitigan siya ni Benjamin ng masama. Hinawakan ang buhok sa kanyang noo. Malumanay niyang sinabi, magpapahinga ako pagkatapos mong gawin ang iyong IV drip. Naantig ang pakiramdam, tumingin ng diretso si Erisa sa kanya.
Pupunta ang nurse at susuriin ako mamaya, tama ba? Ayos lang. Hindi pa ako pagod. May meeting ako mamaya. Hinaplos ni Benjamin ang mukha niya. Nagningning ang mga mata ni Erisa. Di ba sabi mo hindi ka busy kanina? Pinaikit ni Benjamin ang mga mata niya at ngumiti. Hindi talaga ako busy kanina. Napaawang ang sulok ng bibig ni Erisa. Bumalik ka na sa trabaho mo, at magpahinga ka kaagad. Napatingin si Benjamin sa kanyang relo. Hindi pa oras. Bumangon siya at nagsali ng isang basong tubig para sa kanya bago inilagay ang mga damit sa isang malita. Pagkatapos, inilabas niya ito at inutusan ang bodyguard na ibalik ang mga damit para labahan. Laking gulat ni Erisa nang makita niya ang natural na hitsura ni Benjamin habang ginagawa ang mga gawaing bahay na ito. Pagsara niya ng pinto at pagtalikod ay sinalubong niya ang tingin ni Erisa at nagtaas ng kilay. Anong mali? Naglakad siya palapit. Isang ngiti ang nabuo sa lobby ni Erisa. Hindi ko masabi na pamilyar ka sa mga gawaing bahay na ito. Kung hindi siya na hospital, hinding-hindi niya makikita ang husay ni Benjamin. Sinulyapan siya ni Benjamin na walang imek. Pagkatapos ay may mapagmataas na tono, sinabi niya, marunong akong gumawa ng maraming bagay. Tumawa si Erisa at tumungo. Tulad ng inaasahan sa iyo, Graham. Tumingin si Benjamin sa kanya. Kailangan mo bang pumunta sa banyo? Napailing si Erisa pagkatapos suriin ang sarili. Ayos lang ako. Dadalo ako sa pulong ngayon. Ipaalam sa akin kapag kailangan mong gumamit ng banyo. Paalala ni Benjamin bago kinuha ang kanyang conference call. Okay, sagot ni Erisa. Kinuha niya ang phone niya at tinignan ang oras. Malamang hindi pa nakakauwi ang mga bata. Habang nakikipagpulong si Benjamin, tahimik niyang ini-scroll ang kanyang telepono at nagpadala ng mensahe kay Bradley kapag oras na. Nag-text siya, nakauwi na ba kayo, Bradley? Maya-maya, diretsyong tinawagan siya ni Bradley. Mabilis na ibinaba ni Erisa ang tawag at sinulyapan si Benjamin. Dahil nagtatrabaho pa siya, nag-message siya kay Bradley at ipinaalam sa kanya na hindi niya makuha ang telepono. Sa isang maikling sandali, sumagot siya, Boss, kara-rating lang namin sa bahay. Natawa si Erisa at nakipagkwentuhan saglit kay Bradley. Inutusan niya itong paliguan ng mga bata at tiyaking matutulog sila ng maaga. Sa kalagitnaan ng pagpupulong, itinaas ni Benjamin ang kanyang ulo at tumingin sa ibabaw. Nang makita niyang nasa phone niya ito, nagpatuloy siya sa kanyang trabaho. Matapos gamitin ang kanyang telepono ng ilang sandali, naramdaman ni Erisa ang pagnanais na gumamit ng banyo. Gayunpaman, pinigilan niya ito. Marahil ito ay ang IV drip dahil hindi na niya ito mahawakan pagkatapos ng ilang minuto. Benjamin, mahina niyang tawag. Hindi siya narinig ni Benjamin, kaya nagtaas siya ng boses. Darling, isang kislap ang sumilay sa mga mata ni Benjamin habang nakatingin ito sa kanyang direksyon. Nang kumaway siya sa kanya, tumayo siya at naglakad. Nagulat ang lahat ng mga senior executive. May asawa na si Mr. Graham. May babaeng tinatawag siyang darling. Nagtaka ang lahat kung ano ang hitsura ng kanyang asawa. Pumunta si Benjamin sa kama at tumingin sa kanya. Anong mali? Kailangan kong umihi. Nahihiyang. Bulong ni Erisa. Sa bahagyang pagtawa, binuhat siya ni Benjamin at kinuha ang pagtulo. Kukunin ko. Mabilis na iniunat ni Erisa ang kanyang braso at hinawakan ito. Pagkatapos, pumulupot siya bilang bola sa kanyang mga braso at nanatiling hindi gumagalaw. Nang mapansin kung gaano siya tigas, naaliw si Benjamin. Matagal mo na ba itong hawak? Namumula, nagpout si Erisa. Bilisan mo, tumawa ulit si Benjamin. Sa kanyang pagkakayakap, binilisan niya ang lakad at pumasok sa banyo. Go on, hahawakan ko yung drip. Ibinaba siya ni Benjamin at itinaas ang pagtulo, na matatapos sa loob ng 10 minuto. Kabanata 1075. Si Erisa ay nasa ospital sa nakalipas na 2 araw at nawalan ng masabi kung paano siya maingat na inaalagaan ni Benjamin. Nakatitig sa malapad na likod ng lalaki, nakaramdam siya ng ligtas ngunit kasabay nito ay hindi nakaimik. Naawa siya pero alam niyang hindi siya aalis kahit anong mangyari. Sa sandaling iyon, na tinusok ang sarili gamit ang karayom, sumirit siya sa sakit. Anong mali? Lumingon si Benjamin. Natigilan, itinaas ni Erisa ang 2 kamay at tinakpan ang mukha. Wala lang. Bilisan mo at bumalik ka. Namumula siya hanggang sa dulo ng tenga niya at nakaramdam ng hiya. Nakahinga ng maluwag si Benjamin nang makitang okay na siya. Nagtaas siya ng isang kilay at bahagyang napangiti nang makita kung gaano siya kaiya. Na may mahinang ngiti sa kanyang mukha, tumalikod siya at sinabing, mag-ingat ka.
Lalong namula ang mukha ni Erisa nang marinig iyon. Mabilis niyang isinuot ang kanyang pantalon at nag-flush ng toilet. Tumalikod si Benjamin at niyakap siya. Naghugas siya ng kamay at inabutan siya nito ng tuwalya para patuyuan ang mga kamay niya bago siya binuhat palabas. Humiga ang babae sa kama at tumangala at si Benjamin, na kinukulong siya. Maaari kang bumalik sa trabaho ngayon. Sumulyap siya sa kanya pagkatapos ay sa drip bottle. Okay. Tawagan mo ako kapag tapos na ang pagtulo. Napangiti si Erisa. Hindi ba dapat ako na lang ang tumawag sa nurse? Bakit kita tatawagan? Nakatitig lang sa kanya si Benjamin. Ikinaway ni Erisa ang kanyang kamay at sinabing, go on. Ako na mismo ang magbabantay sa drip. May natitira pang kalahating bote. Hindi siya maaaring magpatuloy sa pagtatrabaho kung siya ay naabala sa pag-aalaga sa kanya. Tumango si Benjamin bilang tugon bago tumalikod para ipagpatuloy ang pagpupulong. Magpatuloy. Nang makitang bumalik siya, ang mga senior executive ay interesadong malaman kung ano ang nangyari. Gayunpaman, nawalan sila ng interes nang makita ang seryosong ekspresyon ni Benjamin. Bilasan mo lahat. Gusto ni Mr. Graham na alagaan si Mrs. Graham. Paalala ni Ethan. Naroon din siya sa pulong at isang pangungusap lamang mula sa kanya ang nakakatugon sa yusisa ng lahat. Natapos ang pagpupulong makalipas ang 5 minuto. Napasulyap si Benjamin sa pagtulo at nakitang malapit na itong matapos. Mabilis niyang pinindot ang call button. Tapos ka na ba sa trabaho? Napatingin si Erisa sa kanya. Tumango si Benjamin. Nang makita ang nurse, tumabi siya. Mabilis na tinanggal ng nurse ang karayom sa kamay ni Erisa at nagsabit ng bagong patak. Matapos ipaalala sa kanya na magpahinga ng mabuti, inimpake niya ang walang laman na bote at lumabas ng silid. Matulog ka na. Muli siyang ikinulong ni Benjamin, hindi nakakalimutang takpan ng kumot ang kanyang mga kamay. Matutulog ka rin ba? Napasulyap si Erisa sa kanya, umaasang matutulog din siya ng maaga. Tumango si Benjamin, saka tumabi at bahagyang tinapik ang kanyang ilong. Matulog. I should sleep early with her since wala ng ibang trabaho. Pumunta siya sa banyo bago matulog. Hindi makapaniwala si Erisa na maaga siyang natutulog. Nang makilala niya ang kanyang mga mata, natatarantang itinaas ni Benjamin ang isang kilay at nagtanong, ano ang problema? Hindi ako makapaniwala na natutulog ka talaga. Napangiti si Erisa, posible bang peking pagtulog? Pang-aasar ni Benjamin at niyakap siya. Samando si Erisa at idiniin ang mga pisngi sa dibdib nito, dahan-daang pumulupot ang mga labi nito sa isang matamis na ngiti. Napasulyap si Benjamin sa babaeng nakayakap sa kanya. Hinalikan siya nito sa noo at tuluyang inabot para patayin ang mga ilaw. Matulog na tayo. Okay, sagot ni Erisa habang hinihimas-himas siya. Para siyang isang mapagmahal na pusa habang ginagawa niya iyon, at natunaw ang puso ni Benjamin. Sa kanyang mga bisig, ipinatong niya ang kanyang baba sa kanyang balikat at hinalikan ang kanyang leeg. Agad na napaatras si Erisa. Nakakakiliti yan. Ilang sandali pa siyang tinukso ni Benjamin bago siya binitawan. Pagkatapos ay hinalikan niya ito sa pisngi at sinabing, matulog ka na. Dahil doon ay hindi na nakaimik si Erisa. Ilang beses na niyang sinabi iyon. Kung hindi dahil sa iyo, mahimbing na ang tulog ko ngayon. Angal niya, nagdilim ang mga mata ni Benjamin. Tinaas niya ang baba niya at tinitigan ang maningning nitong mga mata. Nakangiting sabi niya, pero bakit parang ang energetic mo? Erisa harumphed at tumalikod. Sapat na ang tulog ko ngayon. At saka, hindi madaling makatulog sa ganitong oras. At ngayon galit ka sa akin. Nakangiting idiniin ni Benjamin ang noo niya sa noo niya. Kabanata 1076. Hindi ako. Napabuntong hininga si Erisa at ibinaba ang ulo. Tumagilid pa itaas ang mga sulok ng lobby ni Benjamin. Tinaas niya ulit ang baba niya at binigyan pa siya ng mga halik. Bakit pakiramdam ko galit ka? Hayaan mo akong bumawi sa'yo. Gagawin ba nito? Hinahalikan niya ito sa tuwing matatapos ang isang pangungusap. Naiwang tulala si Erisa habang nakatingin sa kanya. Dapat sinabi na lang niya kung gusto niya akong halikan. Bakit kailangan niyang maging magarbo? Hindi. Tinulak siya nito palayo bago sumubsob sa batok niya. Tinitigan siya ni Benjamin. Nanatili ang ngiti sa lobby niya habang kinurot ang pisngi niya. Lumayo si Erisa sa kanyang kamay at bamulong, matulog ka na. Akala ko ba nahihirapan kang matulog? Ang husky at sobrang mapang-akit na boses ng lalaki ay umalangaw sa kanyang tainga. Matutulog ako kung titigil ka na lang sa pang-iistorbo sa akin. Kumunat ang noo ni Benjamin at hinalikan siya sa noo. Good night.
Napangiti si Erisa sa sinabi niya. Ninakawan niya ito ng tingin ngunit nakita niyang nakatitig ito sa kanya. Good night. Hinayla ni Benjamin ang mga kumot, siniguradong natakpan siya ng maayos bago niyakap siya nito. Sinandal ni Erisa ang mukha sa dibdib nito at pumikit para matulog. Gayunpaman, tumunog ang kanyang telepono bago siya nakatulog. Napatingin si Benjamin sa screen at agad na nagsalubong ang kilay nang makitang si Zachary ang tumatawag. Sino ito? Napatingin si Erisa sa kanya. Hindi niya makita ang screen dahil nasa braso niya ito. Cherry, sabi ni Benjamin, saka sinagot ang tawag. Sa pag-aakalang si Erisa ang sumagot ng telepono, masayang tumawag ang bata, Mommy. Ako po, sagot ni Benjamin. Bakit ka tumawag ng gabing-gabi? Ha, ikaw pala Daddy. Nasaan si Mommy? Nadismaya si Zachary sa revelasyon. Matutulog na sana kami. Nasa yakap ni Benjamin si Erisa, kaya natural, narinig niya ang boses ni Zachary sa pamamagitan ng telepono. Malapit na akong matulog, sweetheart. What's wrong? Malumanay niyang sagot. Hehe, wala lang. Tawagan ko lang sana at sabihin sa'yo na matutulog na rin tayo. Good night, Mommy. Masayang sabi ni Zachary. Good night, sweetheart. Nakangiting sagot ni Erisa. Ang mga good night ng iba pang mga bata ay dumating din sa kabilang panig ng telepono. Magandang gabi, Mommy. Okay, sleep well, sweethearts. Good night, magiliw na sabi ni Erisa. Ikaw din, Mommy. Daddy, too. Hindi nakalimutan ng 6 na bata na kausapin ang kanilang ama. Good night, sweethearts. Nakangiting sagot ni Benjamin, mukhang napakaamo. Ibinaba niya ang telepono, inakbayan si Erisa, at natulog. Mas maagang nakatulog si Erisa kaysa sa kanya. Nakikinig sa kanyang mabagal at matatag na paghinga, hinalikan siya ni Benjamin sa kanyang ulo at nakatulog. Oras na para sa paglilitis kinabukasan. Maagang nagising si Benjamin. Pumunta siya sa balkonahe at binigyan si Ethan ng ilang tagubilin, sinabi sa huli na sundan si Jonathan sa korte. Pasado 8:00 na ng umaga nang magising si Erisa. Medyo inaantok pa siya. Inaantok ka pa ba? Umupo si Benjamin sa tabi ng kama at hinaplos ang mukha niya. Tumango si Erisa na tamad na sinabi, medyo pagod na ako. Gusto mo bang humiga saglit? Puno ng pagmamahal ang mga mata ng lalaki habang nakatitig sa kanya. Anong oras na? Tanong ni Erisa, na naalala na ang paglilitis ay nagaganap sa araw na iyon. Malapit ng mag-9, sagot ni Benjamin, tinitingnan ang oras sa kanyang relo. Pagkatapos ay muli niya itong binalot ng kumot. Kung gayon, may sesyon na ba ang korte? Napatingin si Erisa sa kanya. Nagsimula ito sa 8:30. Tumango si Erisa bilang tugon, iniisip kung paano nangyayari ang mga bagay sa paglilitis. Huwag kang mag-alala, tiwala si Jonathan na kaya niyang manalo, mahinahong sabi ni Benjamin. Para aliwin siya, tiningnan siya ni Erisa at hindi nagsalita. Maaari lamang niyang hintayin ang mga resulta sa sandaling iyon. Gayunpaman, kinakabahan pa rin siya tungkol dito. Bakit hindi ka kumakain ng kung ano? Tanong ni Benjamin nang mapansin niyang hindi siya makatulog. Okay, tumango si Erisa. Kabanata 1077. Naghintay si Erisa ng balita tungkol sa paglilitis nang matapos siyang kumain ng almusal kasama si Benjamin. Paminsan-minsan ay sumulyap siya sa oras, nababalisa. Gusto niyang tawagan si Jonathan para tanungin ang sitwasyon ngunit nag-aalala siyang baka maistorbo siya. Bakit ka humihinga? Lumingon sa kanya si Benjamin. Ilang beses na siyang bumantong hininga. Ako ba? Sinalubong ni Erisa ang kanyang mga mata, hindi sigurado kung ginawa niya ito o hindi. Umiling si Benjamin at bahagyang ngumiti. Naka-4 na beses ka ng bumantong hininga. Nakangiting tumango si Erisa bilang tugon. Umupo ang lalaki sa tabi niya at itinabi ang phone niya. Magpahinga ka na, may check-up ka mamaya. Napakagatlabi si Erisa at tumango. Sige. Tinapik ni Benjamin ang kanyang ulo at malumanay na sinabi, huwag kang mag-alala. Tatawagan ako ni Ethan kapag may nangyari doon. Agad na nagningning ang mga mata ni Erisa. Nandyan din ba si Ethan? Sinaman siya ng tingin ni Benjamin. Ganyan ka ba kasaya sa narinig mo? Napaawang ang labi ng babae nang maramdaman ang sarkastikong tono nito. What's wrong? Gusto ko lang magtanong tungkol sa trial. Nagtaas ng kilay si Benjamin. Gayunpaman, nang makita kung gaano siya kasabik na malaman, kinuha niya ang kanyang telepono at dinial ang numero ni Ethan. Hindi siya sumagot, kaya malamang nasa loob siya ngayon. Habang nagsasalita siya, hinawakan niya ang telepono sa harap niya para tingnan siya.
Sinulyapan ito ni Erisa at nagpakawala ng buntong hininga. Tignan mo, buntong hininga ka na naman. Sabi ni Benjamin at mapaglarong kinurot ang pisngi niya. Natigilan si Erisa at napagtantong bamantong hininga na naman siya. Kinagat niya ang kanyang mga labi at awkward na tumingin sa kanya. Nanatili ang tingin ni Benjamin sa kanya nang biglang may pumasok na nurse. Handa ka na ba, Mrs. Graham? Oras na para sa iyong check-up. Oo, sagot ni Erisa. Nang marinig iyon, itinulak ng nurse ang isang wheelchair. Tinulungan siya ni Benjamin na tumayo, pagkatapos ay dinala siya sa wheelchair sabay suot ng coat para sa kanya. Let me do it, sabi niya habang tinutulak si Erisa sa examination room. Hindi maiwasang mainggit ang nurse nang makita ang magandang relasyon ng mag-asawa. Pareho kayong may magandang relasyon, Mr. at Mrs. Graham. Nasabi ni Erisa na sinadya ng nurse ang sinabi nito. Hindi mo nakita kung paano niya ako inutusan. Ako ang nag-aalaga sa kanya noon kapag na-hospital siya. Hihilingin niya sa akin na gawin ito at iyon. Napakagulo, humalaklak ang nurse, siguro sinadya ni Mr. Graham para asarin ka. Ginawa niya, sinasadya niya ang pagiging pilyo. Sabi ni Erisa na nakangiti ng malawak. Bumaba ang tingin ni Benjamin sa kanya. Naging malikot ako, ngumuso si Erisa. Nagkamali ba ako? Hindi sumagot si Benjamin, at patuloy niya itong itinulak sa silid ng pagsusuri. Sinundan siya nito sa silid para sa kanyang ultrasound. Sinunod ang utos ng doktor, binuhat niya si Erisa sa kama at lumuhad para tanggalin ang sapatos nito. Malumanay na napangiti ang doktor sa nakitang nasa harapan niya. Binawi ni Erisa ang kanyang mga paa at mahinang sinabi, ako mismo ang gagawa nito. Huwag kang gagalaw, makakabalik tayo ng maaga kung mabilis na matapos ang check-up. Sinaman siya ng tingin ni Benjamin at inilapit ang kanyang mga paa. Hinubad niya ang kanyang sapatos at tinulungan siyang magsinungaling. Pababa, lumabas ka muna, sabi ni Erisa habang nakahiga sa kama. Mananatili ako dito kasama mo. Tumabi si Benjamin sa halip na umalis. Hindi siya pinaalis ng doktor nang makita niya ito. Sila ay mag-asawa, kung tutuusin. Okay lang kahit magstay siya. Walang magawa si Erisa kundi ang makipagtulungan at hindi nagtagal ay natapos na ang kanyang check-up. Okay lang ba ang asawa ko? Doktor, nag-aalalang tanong ni Benjamin. Magaling siya. Si Mrs. Graham ay nagpapagaling na. Tinapos lamang ng doktor ang sesyon nang siya ay nakapagsagawa ng masusing pagsusuri. Siyempre, natuwa si Benjamin sa narinig. Tinulungan niya si Erisa na linisin ang ultrasound gel at inayos ang sando. Saka lang niya ito binuhat pabalik sa wheelchair. Dapat kang maging mas maingat sa iyong kalusugan sa sandaling bumalik ka sa bahay. Siguraduhin huwag gumawa ng anumang mabigat na trabaho o mapapagod ang iyong sarili. Ang mga unang ilang buwan ng pagbubuntis ay kritikal. Tumango si Benjamin at nagpasalamat sa doktor sa paalala. Napasulyap si Erisa sa kanya, nakaramdam ng kilig. Hindi siya naging ganito kagalang noong kailangan niyang manatili sa ospital dati. Kabanata 1078. Sabay silang lumabas ng ospital. Gayunpaman, sa halip na umuwi, dinala ni Benjamin si Erisa sa sarili niyang ospital. Nakita ni Erisa ang pamilyar na pasukan at nagtanong, hindi ba tayo uuwi? Nandito ba tayo para makita si tatay? Hindi pa nakakalabas si Darius, kaya inakala niyang dinala siya ni Benjamin dito para bisitahin siya. Kailangan mo pang manatili sa ospital ng ilang oras bago ka makauwi. Hinawakan siya ni Benjamin at itinakip sa kanya ang isang kumot. Gulat na tanong ni Erisa, kailangan ko pang magstay sa ospital. Di ba sabi ng doktor pwede na akong umuwi? Hinaplos ng lalaki ang kanyang ulo. Hayaan ka muna natin ng ilang araw. Mas magiging kalmado ako kung nasa ospital ka. Hindi napigilan ni Erisa ang sarili na sabihing gusto na niyang umuwi at tumango na lamang siya nang makita ang pag-aalala nito. Sige, pero hindi ba malalaman ni Dad at ng iba pa kung nanatili ako dito? Mag-aalala si Dad kung alam niya. Maaari akong manatili sa nakaraang ospital kung sinabi sa akin ni Benjamin ng mas maaga. Medyo maganda ang lugar na iyon. Hindi bale, marami nang naka-recover si Dad. Kung nag-aalala ka na malaman nila, mas mag-iingat lang tayo para hindi nila malaman. Alam na ni Sean at ng grupo ng mga doktor sa ospital na ililipat ni Benjamin si Erisa sa kanilang ospital at naghihintay sa pasukan. Mabilis silang sumugod para tumulong pagkababa nila ng sasakyan. Mr. Graham, mas maganda ba si Mrs. Graham? Mas mabuti na ako ngayon. Nang makita kung paano nag-aalala ang lahat para sa kanya, sinaway niya, lahat ng ito ay dahil wala siyang tiwala sa akin na nasa bahay ako.
Kaya gusto niyang manatili ako rito ng ilang araw pa. Tahimik na tumingin sa kanya si Benjamin. Iyan ay dahil nag-aalala si Benjamin para sa iyo, Erisa. Halika, pasok na tayo, nakangiting sabi ni Sean. Inayos ni Benjamin ang kumot kay Erisa bago ito itinulak sa ospital. Habang ginagawa niya iyon, inutusan niya ang grupo, siguraduhing huwag sabihin kina tatay at lola ang tungkol sa pananatili ni Erisa dito sa ngayon. Oo, Mr. Graham, sagot nila. Inayos na ni Sean ang lahat. Dinala niya sila diretso sa ward, na isang palapag sa itaas ni Darius. Sinabihan din niya ang mga doktor na magpa-check up muli kay Erisa. Nang masiguro nilang okay na siya, paalala niya. Nagpahinga siya at umalis sa ward, ayaw na siyang abalahin pa. Niyakap siya ni Benjamin at hinawakan ang kamay niya habang nakaupo sa tabi ng kama. Matulog ka na. Ang paglabas sa nakaraang ospital at pag-aayos dito ay mahirap. Nag-aalala siya na ang buong proseso ay napapagod siya. Hindi ako pagod, paniniguro ni Erisa habang hawak ang kamay niya. Nanatili ang tingin nito sa kanya at nagpatuloy, dapat ba nating puntahan si tatay? Nandito na kami kahit papano. Ilang araw na rin akong hindi nakabisita. Nagtataka ako kung kumusta na sila tatay at lola. Kahit na nagsumbong na sa kanila ang doktor, nag-aalala pa rin si Erisa dahil hindi pa siya nagkaroon ng pagkakataong tingnan ng mga ito. Pakiramdam ni Benjamin ay walang magawa. Magpahinga ka lang. Wala kang dapat ipag-alala kay dad. Sasamahan kita para bisitahin siya kapag nakapagpahinga ka na, okay? Napakagatlabi si Erisa bilang tugon. Bumangon si Benjamin at binuhusan siya ng isang basong tubig. Umupo ulit siya at pinakain siya. Bakit hindi mo siya puntahan, kung gayon? Mungkahi ni Erisa, ano ang dapat kong sabihin kapag tinanong ka ni dad kapag banibisita ko siya? Sinasabi mo bang magsinungaling ako? Naiwang tulala si Erisa, anak kanya talaga. Tinapik ni Benjamin ang kanyang ilong at nakangiting sinabing, gusto kang makita ni itay ng higit pa. Ingatan mo ang iyong sarili, at kapag naging maayos ka na, maaari kang manatili sa kanya buong araw kung gusto mo. Hindi makapaniwala si Erisa sa kanya. Kahit gumaling na siya, hindi na siya hahayaang manatili pa ng lalaki sa ospital. Nagtataka ako kung kumusta na si Mr. Patterson. Nakataas ang kilay, sumagot si Benjamin, hindi ba pwedeng magpahinga ka na lang nang hindi inaalala ang lahat? Napahagik si Erisa nang makita ang pagbibitiw sa mukha nito. Gusto ko lang malaman ang mga resulta ng mas maaga. Ayaw mo rin bang malaman? Tatawagan ko si Ethan. Sinamon siya ng tingin ni Benjamin. Hindi siya sigurado kung sasagutin ni Ethan ang phone niya. Kabanata 1,079. Hindi pa rin kinuha ni Ethan ang phone. Naisip ni Benjamin na nasa loob pa rin siya. Hindi siya kumukuha, sabi niya kay Erisa. Agad namang naningkit ang mga mata niya. Hindi ba sila nagpahinga? Nang makita kung gaano nag-aalala si Erisa sa mga resulta, nagpadala si Benjamin ng isang text kay Ethan, na isang pambihirang bagay. Na-text ko na si Ethan. Tatawag siya kapag nakita niya. Huwag kang mag-alala sa mga resulta at magpahinga ka na. Lumingon sa kanya si Erisa at tumango. Okay, dapat magpahinga ka na rin. Kung tutusin, mas abala si Benjamin at kailangang magtrabaho ng mas mahirap kaysa sa kanya. Nagbuhos si Benjamin ng isang baso ng tubig at ininom ito. Pinagmamasdan ni Erisa ang bawat kilos niya. Nakita siyang hindi kapani-pani walang kaakit-akit. Kaya lang, panay ang titig nito sa kanya hanggang sa biglang nagtama ang tingin ni Benjamin at nagtaas ng kilay. Kumislap ang mga mata niya bago siya tumalikod. Makalipas ang ilang saglit, tumingin siya sa likod, only to find her still staring at him. Tumikim si Benjamin at mahinahong ibinaba ang kanyang baso. Noon lang natigilan si Erisa. Nanlaki ang mga mata niya sa gulat nang makitang namumula ang tenga nito. Nahihiya ba siya? Bakit ganyan ka makatingin sa akin? Tanong ni Benjamin sa paus na boses. Tinitigan siya ni Erisa gamit ang maningning nitong mga mata na may mga kulubot sa kanilang mga sulok. Hindi ba ako makatingin sa iyo? Sinamon siya ng tingin ni Benjamin bago naglakad sa gilid. Nahihiya ka, ipinagpatuloy ni Erisa ang pagtitig sa kanya. Umawang ang labi ni Benjamin. Hindi ako. Napangiti si Erisa at tinitigan ang tenga na lalong namula. Stop denying it. Namumula ang tenga mo. Pinunasan ni Benjamin ang kanyang ilong at napaupo, nakaramdam ng kaunting awkward. Enough, kailangan kong magtrabaho. Naaliw si Erisa nang makitang awkward ang inasal niya. Gayunpaman, tumigil siya sa panunokso sa kanya nang maramdaman niya ang inis nito. Hindi niya inaasahan na mahihiya siya.
Ang seryosong pagmumukha ng lalaki at ang namumula nitong tenga ay nagdulot ng isang cute na tanawin. Nang tumangala siya at napansing nakatingin pa rin ito sa kanya, bumangon ang bahagyang kasiyahan sa kanyang puso. Inayos niya ang kanyang damit at itinoon ang pansin sa kanyang trabaho, paminsan-minsan ay sinusulyapan niya si Erisa. Nang mapagtantong nakatutok pa rin ang mga mata nito sa kanya, nilapitan siya nito at inipit sa kama. Ang kanyang mga aksyon ay nagpabilis ng tibok ng kanyang puso. Nakataas ang dalawang kamay sa tagiliran niya, sinabi niya, hindi ako magpipigil kung patuloy kang tumingin sa akin ng ganyan. Bumilis ang tibok ng puso ni Erisa habang nakatingin sa kanya. Anong ibig mong sabihin dyan? Agad namang nanlabo ang mga mata ni Benjamin. Lumapit siya at hinalikan ang mukha nito. Akmang hahalikan na ni Benjamin ang labi niya, pumasok si Sean. Ahem, nagmamadaling lumabas ng kwarto si Sean nang makita ang intimate moment na iyon. Sobra para sa kanya ang pampublikong pagpapakita ng pagmamahal. Mabilis na itinulak ni Erisa si Benjamin na kasing pula ng kamatis ang mukha. Ibinaling ang kanyang ulo sa pinto. Inayos ni Benjamin ang kanyang sarili at walang ekspresyon na nagtanong, ano iyon? Bumalik si Sean sa kwarto. Sa sandaling pagtitig niya sa mag-asawa, naramdaman niya ang pag-alit na aura ni Benjamin, na ikinagigil niya. Nakangiting sabi niya, hindi ko alam na busy kayo. Kung hindi, mamaya pa ako dumating. Sinaman siya ng tingin ni Benjamin. Naglabas si Sean ng isang bag ng likido. Dumating siya para bigyan ng IV infusion si Erisa. Eto, Erisa. Painumin na kita ng mga drips para mapunan ng ilang nutrients. Salamat. Nakaramdam ng awkward si Erisa kaya pinandilatan niya si Benjamin, na inilagay ang kanyang mga kamay sa kanyang mga bulsa nang hindi tumitingin ni Katie ting nakahihiyan. Mukha lang siyang hindi nasisiyahan na nag-ambala. Napakawalan Gia, namangha si Erisa. You're welcome, Erisa. Trabaho ko naman to. Isinabit ni Sean ang pagtulok, pinitik ang karayom, at siniguradong dumadaloy ang likido bago ito ipinasok sa braso ni Erisa. Kabanata 1,080. Nang makitang nakasimangot si Erisa, binaril ni Benjamin si Sean ng mga punyal at sinabing, maging banayad. Nanginginig ang kamay ni Sean. Tumingin siya kay Benjamin at nakita niyang nakatitig sa kanya ang huli. Masakit ba? Maingat na tanong ni Sean kay Erisa. Matitiis. Isang awkward na ngiti ang isinalubong sa kanya ni Erisa. Ang sakit ay tumagal lamang ng ilang sandali. Bangaling kay Benjamin, sinabi niya, huwag kang maging masama kay Mr. Bailey. Normal lang na makaramdam ng kaunting sakit. Di ba sabi mo hindi masakit nung pinasok ka ng nurse? Ang sakit-sakit na nararamdaman mo kasi hindi niya alam kung paano gawin, sabi ni Benjamin habang patuloy ang pagtitig kay Sean. Dahil doon ay natahimik sina Sean at Erisa. Huwag kang makinig sa kanya. Okay lang ako, sabi ni Erisa kay Sean. Kasalanan ko kung hindi ko nagawang mabuti ito, nakangiting sabi ni Sean. Matapos ayusin ang karayom para sa kanya, inayos niya ang bilis ng pagtulo. Binigyan siya ni Erisa ng nahihiyang sulyap bago tumitig kay Benjamin, na nagkunot lang ng noo. Sige, may iba pa akong gagawin. Hindi ko na kayo guguluhin pa, sabi ni Sean, saka nag-impake ng mga gamit at umalis. Tignan mo, bakit ka naging mabangis sa kanya? Hindi niya sinasadyang lapitan tayo. I bet hindi na siya maglalakas loob na bigyan ako ng iniksyon, sambat niya. Umupo si Benjamin sa tabi ng kama at naglagay ng unan sa ilalim ng kanyang kamay. Kung hindi ko sinabi sa kanya iyon, gagawin pa rin niya ng walang ingat sa susunod. Ngayon lang ba masakit? Napaawang ang lobby ni Erisa at hindi na nagsalita pa. Ayaw na niyang makipagtalo pa sa kanya sa paksang iyon. Hinawakan ni Benjamin ang kamay niya at marahang hinaplos ang likod nito. Pinuno ng maalalahanin niyang kilos ang puso niya ng mainit na sensasyon. Gusto mo bang humiga saglit? Tanong niya sa mas malumanay na tono. Naningkit ang mga mata ni Benjamin. Hindi ako pagod. Nagpatuloy siya sa pag-upo roon at hinaplos ang kamay niya ng ilang sandali bago umalis para gawin ang kanyang trabaho. Napatingin si Erisa sa phone niya. Dahil hindi pa sinasagot ni Ethan ang tawag ni Benjamin, naisip niyang hindi siya nararapat na tumawag. Masyado siyang abala para sagutin ang tawag. Nang maalala niyang hindi siya hinihiling ng kanyang mga anak noong araw na iyon, gusto niyang tawagan ang mga ito, para lamang maalala na nag-aral na sila. Tinawag niya si Bradley para tingnan kung siya ang nagpaaral sa kanila. Gayunpaman, walang kinuha ang telepono. Hindi rin niya tinanong si Benjamin, dahil mukhang abala ito. Kanina pa niya ako kasama sa ospital. Marahil ay hindi rin niya alam kung sino ang nagpaaral sa kanila.
Maya-maya lang, tumunog ang phone niya. Ito ay isang video call mula kay Zachary. Mabilis itong sinagot ni Erisa. Cherry, Mommy, maayos na ba ang pakiramdam mo? Walang kurap na tinitigan siya ni Zachary. I'm fine, don't worry. I'm supposed to be discharged today, pero nag-aalala ang daddy mo at pinatire pa ako ng ilang araw, sabi ni Erisa. Dapat manatili ka pa sa ospital ng ilang araw, Mommy. Tiningnan siya ni Zachary gamit ang maningning niyang mga mata. Napasaya si Erisa nang makita ang mukha niya. Bakit ka mag-isa? Nasaan ang mga kapatid mo? Nasa klase sila. Humajijek si Zachary. Naguguluhan, nagtanong si Erisa, wala ka rin ba sa klase? Pumunta ako sa banyo para tawagan ka dahil nag-aalala ako, nagkasala na paliwanag ni Zachary. Nakangiting sinabi ni Erisa, okay lang ako. Bumalik ka na sa klase mo. Huwag mo silang laktawan. Nagpout si Zachary at sinabing, alam ko na lahat ng itinuturo. Sobrang boring. Anyway, bibisitahin ka namin after school. Okay, sino ang nagpadala sa inyo ng mga bata sa paaralan ngayong umaga? Tanong ni Erisa habang nakatingin sa kanya. Mr. Hinton, I think nagpunta siya sa court matapos kaming ihatid sa school. Natigilan si Erisa. Nagpunta si Bradley sa korte. No wonder hindi niya sinasagot ang phone niya. May nangyari ba sa kanila? Buong umaga wala akong narinig mula sa kanila. Nang makita ni Zachary ang pagkunot ng kanyang noo, tinanong siya, Mommy, nag-aalala ka ba sa mga resulta?